Good day mga kabansa, Lupin Stranger Channel, nagbabalik. Happy New Year mga kabansa at tayo ay magbabalik na naman po sa ating vlog dahil nung isang araw mayroon pong nagpagawa ng bahay ng kusina niya, kailangan niya maglagay ng gripo. So bumili po siya sa atin ng hose na ganito. Hindi man natin naalam, kala natin tapos bumili siya ng T. Ang binili po niya na T, kabansa, 3434. So ganito ang ginawa po niya sa lababo niya. Nakaganto. Ngayon kabansa, nung bisperas ng New Year, nagtanong po siya sa atin bakit ang sa kanyang gripo madalas tinatalian na lang po niya ng guma dahil sa natatanggal po yung gripo niya. So ang ginawa po niya sa gripo, ganito po. Lagay siya ng gripo na ganyan. Saka ganito, ni-reduce po niya. Naglagay din po siya ng ganito. Putol ng kapiraso. Nagtanong po siya sa atin kung ano po kabansa yung gagawin niya, kung paano niya malagyan ng gripo. So, tinuro po natin, naglagay siya ng ganito. Ni-reduce kasi hindi po natin alam, nalagyan pa pala siya ng, lalagay po siya ng gripo. So, tinuruan po natin siya kung anong gagawin. Ang ginawa, tinuro ko po sa kanya, kabansa, yung ganito. Ganito po ang gagawin niya para ma-reduce, malagyan ng gripo. Ganyan po. Masyadong mahaba. Ayan po kabansa. So kawag maglagay po kayo nito kabansa ng para dyan. Lalagyan po nyo to ng pandikit kasi ito po to PE fittings po ginagamit dito para wala pong leak. Tinatawag po dito ay PET na 3/4. Tapos kung gusto natin maglagay ng gripo, bumili po tayo ng kapirasong tubo, yung ganito, kulay blue. Tapos bumili tayo ng reducer. Ito po, bell reducer. At saka female adapter, kabansa. Yan, saka gripo. So, kailangan po natin din dito ng tiplon. Hindi naman natin nilagyan pa ng tiplon. Hindi ko napakita sa inyong sample para malagay natin yung gripo, kabansa. Ganyan. Tiplonan po natin dyan para maroskas po natin dito. Tapos, kailangan po rin natin dyan yung mga pandikit, solvent na is blue cement, pwede rin ng Niltex, kahit anong brand, basta solvent cement po siya. So, ganyan po tapos ganito. Ganyan. Ganyan. So, ikabit po natin dito, kabansa yan. Ang paglagayan yan, kabansa, ito muna. Tapos sunod tong puti. Sumunod po dito yung
stopper niya. Kailangan hindi po siya magkabaliktad. Kasi yung sa kanya, nagreklamo po hindi niya masagad dahil nakabaliktad ganyan. Kaya hindi siya makasagad po. Tapos ito po guma. Ganyan lang po yan. Pasunod-sunod lang po siya. Para hindi po siya tumagas. Yan, ganyan na yan kabansa. Ang tsura niya, oh. Sa ganyan. Saka sinuot po dyan. Ganyan po. Ayan, gripo na po siya. Ngayon, hindi na po natin yan kailangan mga kabansa na higpitan pa po ng yabe. Sa kanya po, nasira po to dahil inigpitan niya ng yabe, sobrang higpit, kaya nabiyak po ito kabansa. Kaya bumili po siya, yung ganto nabiyak po. Nabiyak. Kaya bumili siya uli. Ito po ang ginamit niya dito. 3/4, 3/4. So, yung kabansa, ang ginamit niya dito ay 3/4, 3/4. So, nung nabiyak to, pinalitan niya, bumili po siya ng isa pong T. Di gumastos naman po siya para makuha lang po yung ganto kasi wala naman po nabibili na ganto lang. Kaya bumili siya na uli ng isang T. Yan, ganyan po. Tapos, nung ikinabit na po niya, tinawag niya po tayo. Bakit yung nagka-problema po yung kanyang gripo? Bakit kahit ano gawin niya kabansa, tinatalian niya ng goma to, tapos tumatagas pa rin. Tumatagas pa rin po dito. Kahit anong gawin niyang tali, tumatagas pa rin. So, nagpaturo po siya sa atin. Sabi ko, tingnan na lang po niya sa vlog natin. Hindi naman siya kontento na sa vlog natin po titingnan dahil hindi daw niya gawa ng maayos. So, nung wala na tayong gawa, nakisuyo siya, samahan ko lang siya doon sa bahay nila. Kaya nakita po natin na ganito nga yung ginawa niya. Ganito po ang ginawa niya. 3/4, 3/4. Pero kung sinabi po niya sana na lagyan niya ng gripo, pwede din to tayo nang mag-suggest na 3/4, 3/4. 3/4 po dito, 3/4 din dito, tapos 1/2 na po dito para hindi na po siya na mag-reduce ng ganito. Ganito kabansa. Hindi na siya mag-reduce. So, ang gagamitin na lang po niya, kung hindi mag-reduce, ganito po, di blow sana to, pero blow. Ganito na lang, kung sa 1/2, 1/2, ganyan na lang. Diretso na 1/2 po kasi dito, tapos wala na pong reducer. Hindi po natin alam, kaya ang nabigay natin sa kanya ay yung PET na 3/4. Pero kung alam ko na lalagyan sana ng gripo, ibinigay po kung sana sa kanya ay 3/4 by 1/2 para hindi na po siya mag-reduce. Kasi ang ginagawa po natin kabansa, tinatanong ko kuminsan sa mga customer natin kung ano ang paggagamitan po niya kabansa. Kasi may madalas na bumibili po ng T para hahatiin lang po nila yung linya. Hahatiin ang linya, nakikonik lang po siya dito sa post ng iba. So, T ang gamit po dyan, 3/4, 3/4. Pero kung sinabi po niya kabansa na mag-connect siya ng gripo dito, dapat 3/4 by 1/2 po ibibigay natin. Kasi ayaw po naman natin na tindiro lang tayo dyan sa hardware, pero ayaw din natin na magdubli-dubli ng gastos po kabansa yung mga customer. So, sinasuggest natin kung ano po yung pwede para madali lang.
So, yun ang nangyari kabansa, di report po ang nilagay niya. So, ngayon, wala naman doon kung sa report, pwede rin naman po ito. Ang problema lang kabansa, tinawag niya tayo kasi kahit anong gawin niya kabansa, yung una, hindi daw niya maisara. Hindi niya masara, hindi niya masagad. So, tiningnan ko yung ganto po nila kabansa ay nakabaliktad po, nakaganyan. Kaya hindi niya maisara dito, maisagad kasi nag-i-stop na po itong stopper na to hindi masagad doon Kaya nahirapan po siya. So, tinawag niya tayo. Binaliktad ko lang ng ganto, tapos isinara ko rin doon. Ganto kabansa, sinara kong ganyan na okay na po. Ang problema naman nung binuksan natin kabansa, sabi ko buksan kasi lalabas pa siya doon sa bahay niya sa likod para buksan sa metro ng tubig. So, ang mali po ang pagkalinya nila dito, dapat po kayo dito, mayroon po dito patayan, gate valve. May gate valve po dyan. Para pag nag-repair kayo malapit doon sa may mga ginagawa po, ay pwede nyo patayin. Lalo na kung kayo lang mag-isa, kabansa, hindi nyo alam na pag paandar mo sa metro, bumulwak na po yung tubig dito. Kasi malayo po yung metro, sa likod pa po ng bahay, malayo pang lakarin niya. Dapat po mga ganyan pwesto po, maglagay po tayo ng gate valve. Wala po kasi akong dala gate valve dito po sa ating lamesa, kaya sinabi ko na lang, hindi natin pinapakita. Pero kapag bubili ka ng ball valve na pang PE hose, kung lagyan mo PE hose, pang PE ball valve din po ang bibilin nyo para pang stopper. So, ang pinakamin na problema po niya, ito naman ang problema po niya, yung kinabit niya ito. Pati po ako nagtataka kasi pag binuksan niya yung ball valve, pag binuksan niya kabansa, umahagis po ito, palabas. Mahagis. Chinek ko po kabansa ang ganyan, at saka yung goma niya, tama po naman. Nung pinasara ko kabansa, ganyan, ninigpitan ko na ng mahigpit. Ginanyan ko na po. Mahigpit. Nahigpitan po siya ng ganyan. Nagtataka po ako kapag binuksan niya yung gripo doon, sabi ko, buksan mo yung gate valve sa main. Pagbukas, unti-unti po ito lumalabas. Unti-unti po lumalabas tong gripo. Tsaka magkakaroon po na naman siya ng leak. Magkaroon naman ng tagas po siya kahit naigpitan ko na. So, ang mangyari kabansa, pati ako nag-iisip ngayon, bakit nagkaroon ng leak? Yan pala kabansa, ang nangyari, tiningnan ko yung tubo niyang ganto, sobra pong nipis, yung nabili lang po niya sa junk shop, sobra po yung nipis ng tubo. Sobra siya kanipis. Tapos, kapag nilagay mo to kabansa, maluwag. Maluwag po siya, hindi siya masikip, maluwag. Halos sumagad na yung yung biyak niya, halos sumagad na po yan. Tapos parang madulas, malangis po yan siya. Kaya nagtaka ko, kahit anong higpit ko natatanggal at saka lumuluwag. So, suggest ko sa kanya, iputol na lang kita doon sa tubo ko ng medyo makapal. Ganto nga po, ito ritaso na to ng pinutulan natin. Sinuggest ko sa kanya, pinutulan ko ng doon sa tubo na bago ng medyo makapal. At saka po sinalpak namin ng ganyan.
Nung nakabit ko na at naigpitan ko, gamit ko lang po yung kamay kabansa. Okay na po siya, hindi na po siya nagka-problema. Hindi na po siya nagka-problema na tumatagas pa. So, tayo mga kabansa, kapag nagkabit po tayo ng ganto, sa ganyan, check din natin po yung tubo natin kung makapal ba, karapat dapat po siya na para doon sa linya ng gripo. Kasi hindi ko nga malaman kung bakit sobrang nipis ng tubo po sa kanya dito. Sobrang nipis. Kaya kahit anong higpit mo, hindi magmamatch po dito sa guma niya. Kaya yung guma niya kabansa, hindi na ma-press ng gusto sa loob dahil maluwag po siya. Maluwag siya. Kahit anong higpit mo, hindi na siya umihigpit. So, ang solusyon po natin, nagpalit po tayo ng ganito. Kasi dumudulas na rin dahil hindi rin natin, kahit mahigpit na, sagad na po siya, hindi pa rin sapat. Gumagalaw pa rin siya kabansa, umiikot-ikot pa rin siya kahit ano. Dapat kasi kabansa, yung ating tubo, kapag naihigpitan po natin ng ganyan, pag nailagay po natin ng ganyan, pag naigpitan, saka ilagay diyan, kahit kamay lang po yan, yan o, hindi na yan kabansa, hindi na yan gagalaw-galaw basta ang tubo. Ibig sabihin, pag hindi na yan gagalaw-galaw, wala talang kalikage-likage yan. So, ang naging problema doon sa troubleshoot natin kabansa, kapag hindi mo kasi tiningnan mabuti, ang nangyari, sobra pala ng nipis ng tubo, kaya naglilik pa rin po dito. Kaya siya, kasi hindi naman siya nagtanong sa atin una, kaya tinanong ko siya kung bakit siya pabalik-balik sa akin, kasi may bibili siya ng goma ng tirador, tapos may bibili po siya ng ganito kabansa, kasi naputol na, kasi naipit, may hiram po siya ng yabi tubo po natin. Siyempre, hindi naman natin kilala po yung kabansa, kaya hindi natin basta pinapahiram yung gamit natin. Kung kilala natin, pinahiram po natin. So, ginawa niya, humingi siya po ng tulong sa atin, baka pwede samahan para titingnan ko lang yung nangyari doon sa kanyang kanyang gripo. Kasi pag gabi, papatay na niya sa metro kasi bumubulwak, tsaka lalaki ang mga bill niya dahil tumatagas din kabansa. So, pinuntahan natin, yung solusyon doon kabansa, ito lang pala, sobrang nipis. Sobrang nipis lang to kabansa. Kaya, paskin ako, nagtataka nga ako kasi ngayon lang ako naka-encounter na kahit na lock mo na siya ganyan, tumatagas pa rin siya. So, pinagtanto ko, tsaka tiningnan ko po yung tubo niya. Sobra po pala talagang nipis yung ganto niya, yung hibla ng tubo niya. So, kako, kahit orange, basta medyo makapal, pwede naman po ilagay natin dyan para hindi siya magtagas. Kaya ginawa natin kabansa, tinulungan natin siya. Yon, nagkaayos din yung gripo niya. Ilang araw din yun pabalik-balik kabansa. Siyempre, kakaya naman customer po natin at nagbigay sana siya ng panglibor natin, hindi na natin tanggap, kawawa naman at walang-wala din naman yung mga tao. Kaya nga hindi na siya nag-asimbol ng mga kung ano-ano sa bahay niya, ito na lang diretso. Siyempre, ayaw na rin niya maglibor ng malaki kabansa, kaya tinulungan na lang po natin. So, kabansa, paki-check na lang yung mga ganito ninyo. Kung kayo naman ay gumawa, checkin nyo mabuti kung yung nyo ba ay makapal, kasi sa kanya, gayero na lang po kanipis yung tubo na nakuha niya. So, hindi na siya bumili.
Yun na lang ginamit niya. Yun lang. Nagka-problema nga lang. Kaya, yun. Nahirapan siya. Lalo pa napalaki yung gastos niya kasi nagdoble pa yung bili niya ng ganito. Bumili pa siya ng mga tirador. May bumili pa siya ng mga tiplon. Tsaka solvent. Nilagyan pa po niya dito. Yan, lumaki lalo ang gastos niya. So, hanggang dyan na lang vlog natin kabansa. Paki-share, paki-like and share na lang po ang ating channel at paki-subscribe na lang ang hindi po nakapa-subscribe sa atin. Happy New Year na lang at Lopin Estrangero. Thank you. Salamat. Bye-bye.